Ilang araw matapos umupo bilang Pangulo ng bansa, sinubok ng isang trahedya ang administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino III. August 23, 2010, naganap ang Manila hostage crisis kung saan nasawi ang 8 turista galing Hong Kong at ang hostage taker na si Rolando Mendoza sa 10 oras na stand-up sa Quirino Grandstand. Ano ang istorya sa naganap na Manila hostage crisis? Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, i-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Umaga ng August 23, 2010 nang i-hijack ng na-dismiss na 55 taong gulang na si Manila Police Mobile Patrol Unit Chief Senior Inspector Rolando Mendoza ang isang tourist bus sa Intramuros. Nasibak sa tungkulin sa Mendoza dahil sa salang extortion. Lulan ng bus ang 25 katao. Armado noon si Mendoza at hiniling na siya ay may balik sa pwesto. Sa pagitan ng alas 11 hanggang alas 2 ng hapon, 6 sa mga hostage ang pinakawalan habang umuusad ang negosasyon sa pagitan ni Mendoza at ng mga otoridad. Nangako na rin si Manila Mayor Alfredo Lim na ibabalik sa tungkulin sa Mendoza. Unti-unti na ring nagsipagdatingan sa lokasyon ang mga media sa iba't ibang istasyon upang iulat ang nangyayaring hostage taking. Alas 6 ng gabi nang ipadala ang isang sulat galing sa ombudsman. Laman ng liham ang pagtanggi ng ombudsman na ibalik sa pwesto si Mendoza. Ngunit nangako naman silang muling bubuksan ang kaso nito. Tumulong na rin sa negosasyon si nooy Vice Mayor Isko Moreno. Gabi na nang dumating ang Manila Police District o MPD SWAT. Sa kanyang pahayag sa media, sinabi ni Mendoza na papatayin niya ang mga lulan na pasahero. Sa oras na hindi umalis ang mga nakapaligid na SWAT, hinimok na rin ni SPO2 Gregorio Mendoza, kapatid ni Rolando Mendoza, na sumuko na sa mga otoridad ang kapatid. Bandang alas 7 ng gabi, inaresto ng mga otoridad si Gregorio matapos nitong labagin ang exclusion zone at magbitbit ng armas. Wala rin di umanong pahintulot ng kapatid ng hostage taker na sumali sa negosasyon. Sa sinumpaang salaysay ng bus driver na si Alberto Lubang, sinabi nito na ang nagpalala ng tensyon ay nung mapanood ni Mendoza na inaresto ng kapulisan ng kanyang kapatid. Dito na umalingaw-ngaw ang unang putok ng baril. Kasunod ng pag-alingaw-ngaw ng putokan siya ng mga nagparesponde sa MPD SWAT. Bandang 8:40 ng gabi, nasawi ang hostage taker na si Mendoza. 8 turista pa ang kumpirmadong nasawi. Madaling araw ng August 24 nang magsagawa ng televised conference si Pangulong Benigno Aquino III. Ang Manila hostage crisis ang siyang lumamat sa relasyon ng Pilipinas at Hong Kong. Tumanggi magbigay ng apology si Pangulong Benigno Aquino III sa kabila ng hiling ng Hong Kong. Ani ni Pangulong Aquino III, ang paghingi ng tawad sa Hong Kong ay maaaring lumika ng legal liability. Dagdag pa niya, hindi rin naman nagbayad ang China sa mga pamilya ng mga nasawing OFW sa kanilang bansa. Noong April 2018, formal nang humingi ng tawad sa Hong Kong si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Duterte sa isang pagtitipon ng mga Pilipino sa Hong Kong. May I address myself to the Chinese people who are here, who are with us, who joined us, from the bottom of my heart as the President of the Republic of the Philippines and in behalf of the people of the Philippines, may I apologize formally to you now.